magturo. At halos karamihan po ngayon, lalo na po yung mga born again o iba, ang kanila pong mga preachers ay mga babae. Samahan niyo po ako sa pagbubukas ng inyong Bible, o kung di man po, kung saan ay para bigyan ko po ng justifikasyon na kung saan ang kababaihan po ay binigyan lang ng limitasyon kung saan maaaring silang maglingkod. Sa unang Timoteo, Timothy 2:12, it prohibits exercise of authoritative leadership on teaching words of good over man. Kapag po ang isang panambahan o kongregasyon ay may mga kalalakihan na maaaring tumayo sa paglilingkod, regardless of their age po, hindi po pinahihintulutan o mas higit na binibigyan ng kapasyahan na ang lalaki muna ang dapat magturo sa panambahan. Ito po sinabi ni Timothy, ngunit hindi ko pinahihintulutan na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi ang tumahimik. Kundi po tumahimik. Yung pananahimik pong sinasabi dito, hindi po yung pagtayo sa harapan. Ngunit ang kababaihan po sa panahon na kung saan ay nagkakaroon ng pag-aaral, pagpapalitan ng kaalaman, ay maaari pong magtanong sa tagapagturo. Upang mabigyang kalinawagan ang ilang mga katanungan sa kanilang isipan, nang sa gayon po, ito po ay bahagi ng pagpapaunlad ng ating mga kaalaman. Noon po, dalawa ang bahagi ng paglilingkod natin o pagsamba. Unang bahagi po, alam ko, 8 o'clock or 9 o'clock, 8 to 8:30 o 8 to 9 o'clock, mayroon po tayong tinatawag na Bible study. Bago tayo magkaroon ng Bible message. Pag po may mga Bible study to, open po tayong lahat na magtanong sa tagapagturo upang mabigyan kalinawagan ang anumang mga agam-agam sa ating isipan. Ngunit sa pagdaan po ng panahon, naging isa na lang ang karamihan po. Dahil ang ginawa po ng ilang mga kongregasyon, hinati po yung araw ng Bible study. Minsan ginagawang araw ng Huwebes, Sabado, upang sa ganon ay mabigyan ng mas mahabang oras ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Dahil kung sa sinasama po ito pagdating sa araw ng Sanlinggo, merong mga tagapagturo na napakahabang mag-sermon, minsan po ay nakakainipan, at kung minsan naman, ang ating ibang gawain ay napakahaba. So maiintindihan po natin yun kung ihihiwalay ang oras ng Bible study sa Bible message. So, bilang pagpapatibay po, ang kababaihan po ay binigyan ng rules and limitations. Sa Bible pa rin po ang ating pag-uusapan dito, kung saan dito po sa unang Timoteo 15:14, pinaliwanag po dito na kung saan ang tunay na role ng kababaihan. Hindi po ito ay bahagi ng pagmamaliit ng role ng kababaihan, ngunit ito po ay pagbibigay kaliwanagan lamang, lalo na sa mga unang Kristiyano noong mga panahon na kung saan ay tinuturo ang kalagayan ng kababaihan sa mga iglesia. Sabi po dito na ang mga babae daw po na dapat pinaliwanag ni Timothy, ibig niya na ang mga babae ay magsipag-asawa, ang mga batang babaeng balo, magsipanganak, magsipamahala ng sabahayan,
Huwag magbigay sa kaaway ng anumang pagkadahilanan ng ikalilibak. Dito po pinakita na kung saan typically, this is the role of the woman in our society. Not just under the Filipino cultures, but also elsewhere, kahit sa iba pong mga ano. So kung mapapansin nyo, ito po yung ating practice long time. Ang babae, dito ka lang. Dito ka mamumuhay sa bahay. Alagaan mo ang ating mga anak, alagaan mo ang ating sambahayan. Typically, yan po ang nangyari noon. At yan ang nakagista na natin ng mga unang-unang panahon. Nananatili ang ating mga kababaihan sa loob ng tahanan. Ngunit sa bahagi po ng pagtuturo, ang babae at ang lalaki ay may kapantayan. Hindi po natin po pwede na sabihin na ang lalaki lamang ang may kakayahan na magturo. Ang babae ay mayroon din pong kakayahan magturo. Ang ating mga teachers nga po, mga babae ang karamihan. Ibig sabihin, magaling na tagapagturo po ang ating mga kababaihan. Ngunit hindi pa rin po nangangahulugan na kapag ka ang isang kababaihan ay magaling magturo, pwede niya nang i-overrule yung mga kalalakihan sa loob ng panambahan. Dagdag pa rin po para po sa role ng mga kababaihan. Sabi po rito sa Titos, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanya-kanyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Isa sa importanteng bahagi ng role ng babae po sa loob ng tahanan, ang tulungan ang kanyang asawa upang paano disiplinahin ang kanyang mga anak. Napapabilang na po rito yung complete na pagpapasako ng babae sa kanyang asawa. Sa ngayon, marami na po tayong nakikita, nalalaman, karamihan, ang ilang mga kababaihan ay hindi nagpapasakop na sa kanyang asawa, lalo na kung ang asawa niya po ay mas malaking kumita kaysa sa lalaki. Iba na po ang dumadating na mga settings na yun sa loob ng tahanan.